Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan dyan, Miss TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video, yung local jeep na modern, gawang Pinoy. Ito na nga ba yung solusyon para sa ating mga drivers? Diba? So mainit na pinag-uusapan ngayon at patuloy ang protesta ng mga grupo ng drivers ng mga traditional jeep na hanggang ngayon pinagdedebatihan pa guys, umabot na sa korte. So ano nga ba talaga ang problema nito? Bakit hanggang ngayon, di ba, hindi magkasundo yung gobyerno natin at yung mga drivers ng mga jeep, ng mga grupo nila? So panahon pa kasi yan guys ni Duterte, nung unang i-implement yan, ang kanilang project ay maganda naman, di ba? Modern jeep pa na pinakinggan mo, napakagandang pakinggan. Yung modern jeep. Pero yun na nga lang, nag-lucid sila ng project, hindi nila inaral ng maayos. Kaya ang daming butas na nakitaan. Kaya natapos ang termino ni Duterte, hindi naman natapos yung modern jeep. Dahil sa daming ang problema kinaharap nito. Hanggang umabot na nga dito, kay Pangulong Bongbong Marcos at nagkaroon na nga ng deadline at last na ang pagkaalam ko ngayong January 31 talagang magkakahulihan na pagkatapos nito sa January 31, so sa February magkakahulihan na. So narito guys, panoorin muna natin mga kababayan nating nananawagan sa gobyerno para sa modern jeepney. Alright? So pasok. Ang operasyon ng ilang transport groups habang hinihintay ang hatol ng Supreme Court kaugnay pa rin po ng PUV Modernization Program. Ayon sa grupong Manibela, babiyahe pa rin ang kanilang hanay hanggang Enero at 31. Muli ho namang iginiit ng grupo na roadworthy o kapaki-pakinabang pa rin ang kanilang mga units kaya't kinakailangan pong manatili ang kanilang mga prangkisa. Kapansin-pansin din daw na pahirapan ng sumakay ang mga commuters simula noong bagong taon. Hindi pa naglalabas ng bagong datos ang LTFRB DOTR tungkol sa nangyaring deadline ng consolidation. Ted Filon at DJ. So yun guys, napanood yun, di ba? So tuloy ang kanilang protesta. No to phase out ang sabi nila, di ba? So ano nga ba mga problema nito kung bakit hindi to ma-resolve? So unang-una guys, yung jeepney kasi na gustong ipalit sa mga traditional jeepney natin ay napakamahal. Umaabot siya ng 2.4 hanggang 2.8 million. Marami dyan ang umaayaw kasi napakamahal. Di ba? Ang mangyayari kasi niyan guys, ang gusto kasi ng gobyerno, lahat ng individual na operator, di ba may mga jeep na sarili nila yan. May mga jeep naman na may operator o may-ari niyan, minsan mga 5 piraso, 10 pirasong jeep. So ang gusto ng gobyerno, kailangan magsama-sama sila. Gagawa sila ng korporasyon o isang kooperatiba. Tapos yung kooperatiba na yon, doon sila maglo-loan. Di ba? Maglo-loan yung kooperatiba sa bangko tapos at magbabayad pa rin yung individual. So ang kinakatakot kasi napakataas ng monthly amortization nila kung magkataon 2.4 million guys, di ba? Daig pa yung kotse nito. Eh di ba sa kotse nga halos 1 million lang pagka hinulugan mo yan, halos 15,000 a month yan o 16,000 a month. 5 years lang yun guys, 5 years. So dito ang gobyerno nagbibigay naman siya ng ayuda o equity para pangbawas dun sa presyo ng jeepney na 2.4. So mga 200 plus yun, 280. Kung hindi ako nagkakamali guys, di ba? Tapos ang nirereklamo pa ng iba, yung mga drivers natin, yung jeepney kasi, pag nag-member ka daw sa kooperatiba, magbabayad ka pa ng membership fee na almost 37,000. Eh yung pa lang, di ba? Hirap na yung jeepney drivers lalo na yung mga rota na malalapit lang guys, di ba? Kukunti lang din ng mga tao doon sa area. Hindi naman lahat marami pasahero May mga isang rota lang talagang pag hindi yan napuno, lugi pa sila. Kaya yung iba, di ba? Hintay ng hintay. So, yan ang ayaw nila. Kasi kaya mahal yan guys. Unang-una,
yung makina kasi niyan, 'di ba? O yung magpo-provide kasi niyan, imported, manggagaling sa Japan o pinakamarami lang po sa China. So kaya mahal, 'di ba? Kumbaga nakipag-areglo na yung gobyerno natin siguro sa China kung sa Photon, usually China Photon, tapos yung Hino sa Japan naman. So napakamahal, yan talaga yung inaayawan. Kahit sinong driver din na makausap ko, mapanood mo sa TV, yan ang inaayawan sa laki ng presyo. Tapos syempre, yung ibang mga jeepney drivers, di ba, nakita nyo, ugod-ugod na, puti na yung buhok. Pero nagda-drive pa rin, di ba? Believe ka nga, mga 70 years old, nagda-drive pa rin. Eh yun kaya papayagan pa kayo mag-load sa bangko noon, di ba? Kung ganun nakatanda. Di ba? Alam naman natin ang bangko dito sa Pilipinas, mahigpit bago ka bigyan ng loan. So, dahil sa mahal nito guys, may yung kababayan natin, yung talagang gumagawa ng mga local jeepney, lalo na nito mga Francisco Motors, yan, Sarao Motors, tsaka yung Malagueña. Yan ang sikat sa atin na noong unang panahon hanggang magpasa hanggang ngayon, meron silang jeep. Hindi lang siguro talaga active, kaya wala na tayo masyadong nakikitang mga bago. Pero ngayon, naglabas ng bago na mas mura at talagang yung design niya is jeepney talaga. Kasi yung mga iba guys na ako lagi akong sumasakay everyday. Local yung modern jeep, yung parang minibus na, hindi mo na makita yung itsura ng jeep. Na kung saan ay talagang yan ang trademark ng Pilipinas, di ba? Na pag nasa ibang, yung mga turista pag pumunta dito sa ating bayan, gusto nila magpapicture sa jeep o sumakay ng jeep tapos nagbibideo sila o nagpipicture sila. Tapos tatanggalin nila yung gagawin minibus. Mawawala na yung traditional na jeepney style. Pero ito, maganda yung naisip ng kababayan natin itong Francisco Motors, guys. Tapos mas mura pa. So, mas mura pa kasi nasa halaga lang ng mga 985,000 lang. Malayo doon sa 2.4. Diba? Siguro yung 2.4 na sinasabi ng imported, guys. Baka may tongpas na yung mga nakipag-deal dyan, di ba? Di natin masabi. Pero baka nga ganun. So, panoorin muna natin guys, itong Francisco Motors na local lang, mura, at talagang yung design niya, local jeep, traditional jeep pa rin. Pinahaba lang, pinaganda pa, nilagyan ng aircon, kung iba, ano pa. Alright? Pasok, PH. Pero mayroon naman daw murang unit na gawang Pinoy pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Naglalaro sa 2 hanggang 3 milyong piso ang karaniwang presyo ng modern jeepney. Ito po yung mga mukhang minibus. Pero alam nyo ba na may mas murang opsyon na modern jeep sa bansa? At ang tradisyonal na hari ng kalsada pa ang itsura nito? Sa halagang 985,000 pesos ay maaari nang magkaroon ng e-jeepney na gawa ng Francisco Motors. Bukod sa electricity-powered, sinusunod daw nitong modernized traditional jeepney ang safety standards na kailangan sa bansa. Nasa front right ang pintuan ng sasakyan, maaari nang tumayo ng tuwid ang mga pasahero sa loob at may rampa sa likod ng jeep para sa mga PWD o senior citizens. Pwede na ring e-payment ang pamasahe, air condition at meron pang CCTV camera. Bukod sa mas murang di hamak sa iba, di rin nila balak sagarin ang bulsa ng mga kapatid nating jeepney drivers at operators. Mga jeep natin, it's part of our identity, it's part of our culture. Diba? Ang gaganda ng mga jeep natin, na mga makukulay, lahat ng mga foreigners, pag pumupuntang Pilipinas, it's part of their bucket list na magpa-picture sa jeepney. So bakit natin tatanggalin yun? 50,000 pesos lang ang hinihingi nilang down payment na pwede pang hulugan. Ibabawas pa sa original price yung subsidy mula sa gobyerno. At syempre, hulugan pa rin ang bayad sa unit. So ang balance salary nila is 985 times 50, minus 50,000, 935 na lang. Then mag-allocate tayo ng 280,000 na equity subsidy galing sa Department of Transportation as committed by Secretary Bautista. So 655,000 na lang ang balance nila. Meron tayong tinatawag na superhero program of which yung mga operators natin and drivers, mas malaki yung kikitain nila by at least 80% kesa sa kinikita nila ngayon. With that, they can easily pay the balance of 655,000 pesos. Sobra-sobra pa. Naniniwala raw kasi ang Francisco Motors sa solusyong gawang Pinoy para sa kapwa We Pinoy. have a 10-year plan. Ang Francisco Motors has a 10-year plan because we cannot replace all 250 jeepneys within 1 year or 3 years.
it's a 10-year plan, of which we will build 25,000 jeepneys, electric jeepneys per year for the next 10 years. Itong 2024, we can roll out at least sa second quarter, starting na second quarter ng 2024, we'll be rolling out the first 1,000 units. Pabor naman ang mga tsuper sa mas murang modern jeepney option, lalo pat may mga pamilya rin silang dapat pagtuunan ng gastusin. Lahat sila naman po, tanongin mo, yun ang sumababa. Buti na, 50,000 lang yung pinakadang ko. Maraming driver na maghihirap, maraming driver na hindi makaparal yung mga anak nila, college. Paano na sila? Paano yung babayaran ng bahay, tubig? Hindi kakayanin eh. No, mas okay yun eh, kasi gawang Pilipino eh. Hindi gawa ng China eh. Hindi ibang bansa eh. Wala namang masama sa pagbabago tulad ng PUV Modernization Program. Pero gaya nga ng hiling ng bawat tsuper, huwag naman daw sana silang mapag-iiwanan sa paglarga ng programa. Mobile Journal, Merrimon Reyes po. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakaganda, di ba? Yung talagang gawang Pinoy, pero mura lang. At sabi ko nga kanina, pinaganda. Mas mataas na siya, hindi kasi kagaya ng mga jeep natin ngayon, yumuyo ko pa talaga mahirap pumasok. At ako mismo guys, nakasakay na rin ng mga modern jeep. Mas maganda nga, kasi nga, komportable. The aircon, di ba? May CCTV pa nga yun guys, di ba? Yung iba, sabi nga, pwede pa magbayad ng card, di ba? Cashless din siya. So, maganda. So, pero ngayon, nakikita natin guys, actually, matagal na yung sinasabi sa gobyerno, parang malamig ang malamig ang pagtanggap ng gobyerno na dapat sana, imbis na tangkilikin yung mga imported na yan, yung gawang Pinoy na lang, di ba? So, alam niyo guys, sa totoo lang, yung industrial ng jeepney, napabayaan kasi yan din ng ating gobyerno, hindi lang sa gobyerno ni Marcos ngayon, at mga nakaraang pang dekada-dekada na. Kasi hindi dinevelop ang jeep, di ba? Nakita natin, di ba, parang talagang napag-iwanan na, bulok-bulok na, minsan yung kisame niyan, nakalaylay na, makita mo puro kalawang na sa loob. Pero ang hindi maganda dito, bakit pinayagan ng gobyerno na umano pa rin yan pumasada? Hindi ba sila yung nagre-regulate niyan? Minsan maraming headlights, makita mo yung driver, hindi naman naka-uniform, nakasando lang, minsan naka-chinelas pa, di ba? Hindi na profession eh. Kumbaga, wala na, basta mag-jeep ka naman ng mag-jeep, di ba? Kasi every year, yung mga sasakyan, pinaparehistro, di ba? So, bakit na pinapayagan ng gobyerno ng mga ganong jeep? Kahit kulang-kulang, kahit walang headlights, minsan yung brake, yung busina, di ba? Yung mga ilaw sa likod, wala, sa harap. Di ba? Pero pinapayagan. Hanggang sa lumipas yung panahon, napabayaan. Yun ang naging problema po natin sa ating mga jeepney ngayon. May ano rin ang gobyerno. May pagkukulang din. Bukod dun sa ganong picture at hindi talaga sila nag-develop ng sarili natin. Kasi alam nyo guys, yung mga jeep na yan, kagaya na pinakita natin, maganda, di ba? Kahit local ang gawa niyan, yung makina niyan, imported pa rin yan. Kasi yung mga jeep natin dito guys, imported yan. Yung makina mismo, gawa yan sa surplus ng China. Tapos yung body, yun ang body sa atin lang. Yun lang ang gawa ng Saraw, Malagueña, at saka ng Francisco Motors. So, yun pa rin. So, ano sinasabi natin na hindi dinevelop ng gobyerno? Kasi guys, wala pa tayong pabrika ngayon o manufacturing ng makina ng jeep o ng sasakyan, di ba? Pero yung raw material na ginagamit sa paggawa ng makina ng sasakyan, guys, dito rin nanggagaling sa atin. Di ba? Nag-i-export tayo dahil mayaman ang ating bansa sa likas na kayamanan, di ba? Mayaman tayo sa likas yaman. Yung nakukuha dyan na minerals, nickels, iron, ini-export yan sa ibang bansa binibenta. Yan ang ginagawang bakal. Tapos dinidevelop nila yung bakal doon sa abroad, binubuo nila yung makina. Pagka nabuo na yung makina, babalik na dito sa atin sa Pilipinas, ibebenta na ng mahal kasi doon na nga nagawa. Pero yung raw materials,
yung mga sangkap ng bakal na panggawa ng makina sa atin nang galing yun. Sana kung noon pa, di ba guys, ginawa na ng gobyerno yan. Hindi lang mga drivers ang makikinamang niya. Maraming malilikang trabaho niyan, di ba? Kasi kung magtatayo ng pabrika yan, ng makina ng sasakyan, particular jeep, o baka pwede pa makaimbento tayo ng kotse, di ba? Sarili ng ating gawa rin sa Pilipinas. Maraming trabaho makikinabang, di ba? Maraming mga factory workers ang makinabang pa sana. So, imbes na yung ibang bansa, kasi doon nagmamanufactured, so ibig sabihin, sila yung may trabaho doon, guys. Sa atin, wala. Pagdating dito, buo na. Sakasalpak na lang yan. Basta bilhin mo lang. So, yun ang isang problema na dapat sana tinitignan ng ating gobyerno yan. Para kung lifetime solution. Hindi yung kagaya niyan, di ba? Pagka hindi nabayaran ng mga drivers, mahatak lang din yan. Uulit na naman, di ba? Sa sobrang mahal. Pero kung dito lahat gawa, guys, baka yung sinasabi ni Francisco Motors dyan, yung owner dyan, yung 985,000, pakakalahating milyon na lang dyan. Tapos kung may subsidy pa yung gobyerno, baka 300,000 na lang. Hindi ba mas affordable? Hindi lang yung sisigla rin ang ating ekonomiya sa larangan ng industrial ng manufacturing ng mga sasakyan, di ba? Sana yun ang iniisip ng gobyerno kasi taon-taon, guys, trilyon ang budget na pinapasa. Wala tayong nakikitang development. Kahit sa agriculture natin, guys, napag-iwanan tayo, di ba? Tignan nyo yung China. Lahat ng imported nang gagaling sa China, kahit ano pang mga produkto, hindi lang agriculture, di ba? Nakita na natin yung sa mga divisorable na presyo, di ba? Mga puro plastic, yung mga may hinang klase, pero binibili ng tao kasi mura. Ang ginawa kasi ng China, isa sa pinaka-manufacturing, lahat ng klase nandun na. Kaya yung buong mundo, sila yung nagsusupply ngayon. Diba? So sana ganun sa atin, agriculture man yan, industrial man yan, i-develop natin. Kasi mayaman tayo sa sa kalikasan binigay ng Diyos sa atin yan. Ang problema hindi natin nagagamit ng maayos dahil sa mga politiko o nasa gobyernong hindi priority yan. Ang gusto, import lang ng import. Di ba? Nakita nyo, kahit yung bigas natin na basic na lang, guys, nag-i-import pa tayo. So, ibig sabihin, talagang pinabayaan. Napabayaan talaga ang anumang larangan ng industriya dito sa ating Pilipinas. Yun ang nakakalungkot. Kaya sana, guys, sa darating na 2025, tumingin tayo dun sa mga talagang mga Pilipino. Hindi sa sariling interest, hindi sa pamilya lang nila, guys. Di ba? Hindi sa apelido lang ng mga dynasty, ng mga tumakbo noon na hanggang ngayon tumatakbo pa rin. Yung makita natin talaga na may malasakit sa ating bayan at kayang paunlad ng ating bayan. So yan, yung pinakita niya ng Francisco Motor, electric pa yan. Di ba? Electric pa yan, so ibig sabihin, ano pa yan? Pro-environmental, di ba? Iwas climate change, iwas pollution, nakakatulong pa sa ating inang kalikasan. Kaya, yan lang guys, yan ang gusto kong mangyari. Kaya, gusto natin talaga yung mamuno sa atin, yung may unang-una, may malasakit sa tao, sa mahihirap. Tapos pangalawa, yan, yung mga bagay na hindi dinevelop mula noon, di ba? Magpasang ngayon, i-develop. Yung magkaroon tayo ng sarili para hindi na problema yung mga drivers. Hindi na naman drivers ang may problema yan. Even tayong mga pasaherong lagi sumasakay yan. Kasi ang jeep yan ang pinakamurang transportation talaga. Kaya maraming umaasa dyan na sana, di ba, itong gawang Pinoy, kahit sabihin natin na imported yung makina sa habang bumibelo pa ang gobyerno, okay lang, mag-import na lang muna. Importante itong mura, kaya ng mga jeepney drivers natin. So sana ganyan po ang mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong tayo, sumuporta, magkaisa tayo kasi ito talaga yung ng vlog natin para sa ating bayan, di ba? So sana 'yan ang mangyayari talaga pag dasal po natin na mayroon talaga isang mamumuno na may malasakit, makita natin, di ba? Namamahalin ng ating bayan lalo na sa ating mga mahihirap na mga ordinaryong tao katulad natin. So huwag po tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo pababayaan.
So, dito lamang guys. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much.